mga kaparaanan upang makawala sa paulit-ulit na pagkakasala. Sino po dito yung kahit nakakilala na kay Lord or matagal ng Christian, merong habitual sin na tinatawag? Many of us struggling about this cycle of sin. Baka pag nakagawa ka ngayon, ang kinakatakot mo, maiwan ka sa rapture. Pagka lagi kong nagagawa ito, ano ba ito? Parang wala nang hanggang kapatawaran yung ginagawa ko sa harapan ng Panginoon. Let's dive into the Word of God. Kung babasahin po natin ng mas maigi po yung 1 John chapter 1, ngunit kung ipagtatapat natin sa Diyos, kung ipagtatapat po natin yung ating mga mga nagawang kasalanan, ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo. So, ibig sabihin, once we repent, tayo ay lumapit sa Panginoon. Hindi po pala tayo pagtatabuyan ng Diyos gaya ng iniisip natin. Hindi ganun kasama ang Panginoon, kapatid, gaya ng iniisip mo. Ano daw po yung kailangan? Genuine repentance. Let me know in the comment section kung nakakasabay kayo. Number 1, kailangan natin ng genuine repentance. Gusto ni Satan na palagian nating maranasan o maramdaman na, oh, kawawa naman ako, parang hindi na ako patatawarin ng Panginoon. Hindi po ganun kasama ang Diyos. Sobrang mahabagin niya. Sobrang gracious ng Panginoon. Kailangan lang natin, mga kapatid, ng genuine repentance. Not remorse. Iba ang remorse, kapatid. Yung remorse, magkaiba sa repentance. Ang remorse, yung minsan nahuli ka sa akto sa paggagawa ng kasalanan. Hindi ka lumapit sa Diyos, kundi lalo kang lumayo sa Panginoon. That is remorse, kapatid. Hindi ka nag-dive sa repentance hanggang feeling, sad, lonely. Tapos wala kang ginawa kundi magmukmok. Wala kang gagawin kundi i-feel yung pakiramdam na nakagawa ako ng kasalanan. Kung ipagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin. Hindi tayo mabibigo sa paglapit sa Diyos at lilinisin tayo sa lahat ng kasamaan dahil matuwid siya. 'Di ba? Doon pa lang, amen na po 'yon, kapatid. Genuine repentance. Pangalawa po, Galatians 5:16. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng Banal na Espiritu para hindi nyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanais ng laman. Malinaw po dito, mga kapatid. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi nyo magagawa ang gusto nyong gawin. Ngunit, kung nagpapasakop na kayo sa Banal na Espiritu, hindi kayo sakop ng kautusan. Pangalawa po, kailangan natin live by the power of the Holy Spirit. Ngunit, ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Panginoon. Di ba malinaw po yung sinasabi ng Bible na kapag namuhay tayo by the power of the Holy Spirit, by His guidance, hindi tayo makaka-commit ng kasalanan. Kasi ang gusto ng laman natin, hindi tayo makapanagumpay. Gaya ng sinabi ng Galatians 5:16, magkalaban po 'yan. Gusto mo ng gawin yung dati mong ginagawa. Pero ayaw mo in other mind, ayaw mo nang magkasala sa harapan ng Panginoon. Nagtatalo po yun. The spirit is willing but the flesh is weak. Diba? So, kailangan natin palakasin ito kasi hindi na tayo nabubuhay ayon sa ating will, kundi sa will na dapat ng Panginoon, sa guidance na ng Holy Spirit. Ngayon, tingnan nyo po ito. Ang illustration po dito, mga kapatid, Pastor, napakarami ko pong nare-receive na, Pastor, paano po kaya ito? Nakagawa ako. Lagi ako nakakagawa ng kasalanan. Tapos, kaya pa ba akong patawarin ng Diyos? Oo naman po. Pero kailangan po natin ng guidance. Kailangan natin ng, by choice ba? Ilalakad natin yung sarili natin sa Panginoon. Kasi, wag po kayo maniwala sa amot-saring kapag gumawa na ng
ng repentance sa Panginoon, kung humingi na ng tawad sa Diyos, tapos kahit anong gawin mo na magkasala ka na, hindi na mawawala yung salvation mo. Misuse of grace. Hindi na po tama. Hindi yun yung tinuturo ng Bible. Ang tinuturo ng Bible, repentance, not remorse. Malulungkot ka lang pagkatapos, gagawin mo uli. No, kailangan repentance. Lumayo ka kung kinakailangan dun sa bagay na lagi mong ginagawa, kaya ka nagkakasala. Umiwas ka. Kailangan mong disiplinahin yung sarili mo. Yun yung sinasabi ng Bible sa atin. Yung repentance, yung handa kang lumapit sa Panginoon at hindi ka pupunta sa dati mong ginagawang kasalanan. For example, ganito. Pastor, paano yan? Ano po ako? Dati po akong magnanakaw. Paulit-ulit akong nagnanakaw. Normal po mga kapatid na nung nakakilala ka kay Lord, ay nabura na ba yung alaala mo? Hindi ka nagka-amnesia nung nakakilala ka kay Lord. Marunong ka pa rin. Diba? Marunong ka pa rin gumawa nun. Alam mo pa rin yung strategy. Alam mo pa rin mang-umit. Example lang po yun. Burado na ba lahat nung ginawa mo noon tapos hindi mo na maalala? Hindi yun ng repentance eh. Amnesia yung sinasabi po natin na yun na kailangan wala na. Hindi. Kailangan mo lang idisiplina yung sarili natin na oo, alam mo pang gumawa ng kasalanan. Alam mo pang uminom. Alam mo pang magbisyo. Alam mo pang magsabi ng hindi maganda. Pero hindi na yun yung gana mo. Hindi na yun yung ipinapamuhay mo. Kasi sabi ng Matthew chapter 5, pinagpala, binubusog ng Panginoon ang humahanap sa kanyang katwiran. Hindi na tayo yung, oy, sayang naman, sana hindi ako nakakilala kay Lord, ginagawa ko pa sana yan. Hindi ganun po. Oo, alam mo pa yung mga sistema, pero hindi mo na nilalapit yung sarili mo dun. Kasi yun yung tunay na repentance, mga kapatid. Hindi mo na nilalapit yung sarili mo sa alam mong magkakasala ka. You will resist the devil if you submit first to God. Yan ang sabi ng James. Hindi ka makakapag-resist sa temptation kay Satan kung hindi ka submitted sa Panginoon. Kasi ano't ano man makikita mo yung temptation, ano't ano man makikita mo yung kahinaan mo. Pero kailangan submitted ka sa Panginoon. Sa anong kaparaanan? Mamuhay ka ayon sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Doon tayo hindi makakapag-ulit-ulit sa paggawa ng kasalanan. You get me? Can you type amen? Hindi ko po nakikita mga kapatid yung ano nyo po sinasabi. Kailangan po nating mamuhay ayon sa banal na espiritu, sa kapangyarihan, sa fruit, di ba? Pag-ibig, kapayapaan, meron pa dyan, self-control. We need to bear fruit. Yung fruit po na yon ay yung banal na espiritu. Yung love, joy, peace, kindness, gentleness, self-control. Lagyan nyo nga po sa comment section mga kapatid. At ito pa, hindi na natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Walang ano daw po dito, paglabag sa utos ng Panginoon. Ganun kaganda po yun mga kapatid. Kaya anong kailangan natin gawin? Mamuhay dito. Pangatlo po, kailangan po natin ng mas submitted pagdating po sa prayer life. Mas madalas tayo mag-cellphone, palitan po natin ng Bible, palitan po natin ng meditation, ng prayer. Alam ko po, mahirap po sa ira po natin natanggalin yung cellphone at hindi maging addict. Hindi pa exempted dito yung mga adult. Even adult, addict po. Kaya maraming gambling. Kaya maraming hook pa rin sa pornography. Kaya maraming pa rin hook sa samot-saring addiction pagdating po sa contamination ng social media. Why? Mas binibigyan natin ng pansin yung hawak yung device po na ito kesa sa magkaroon tayo ng meditation sa Word of God. Hindi ko po sinasabing tanggalin na natin yan. May mga benefits po ang social media. So, gagamitin po natin yan to honor God. Gagamitin po natin yan para lalo natin makilala ang Panginoon. Hindi para laging magkasala. Amen? James chapter 5 verse 13 hanggang 15. Mayroon bang dumaranas ng paghihirap sa inyo? Dapat siyang manalangin sa Diyos. Mayroon bang masaya sa inyo? Dapat siyang umawit ng mga papuri. Meron bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namumuno sa iglesia para ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin may pananampalataya ay nakakapagpagaling ng may sakit. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung nagkasala siya. Alright? Number 3, prayer with faith. Diba si James? Faith without action is dead. Kailangan nating lakaran yung pananampalataya natin. Nagkasala tayo, huwag kang magmukmok dyan. Huwag kang manatili dyan. Bumangon ka, magpatuloy ka. Amen? That is repentance, not remorse.
na laging, ano ba to, ganito. Alam ko na unawaan ko pa mga kapatid, yung merong, anxiety and depression. Pero hindi po yan binibaby. Hindi rin po yan mga kapatid pinapatagal sa atin. Kasi kapag tumatagal ang depression and anxiety, kakaroon po ng mas malalim pang problema. Kaya nagkakaroon ng suicidal. Diba? Totoo po yung sinasabi ng Biblia. Magkaroon tayo ng prayer with faith. Aksyonan po natin yan. Ipanambahan po natin yan. Mas malalim ng pananamba, mas malalim ng pagkakilala sa Panginoon. Huwag po kayong maniwala sa samot-saring pag-aaral ngayon, sa mga nagte-trending, sa mga nakilala sa social media na hindi na kailangan ng simbahan at hindi na kailangan ng mga kapatiran. James mismo ang nagsasabi na kailangan po natin ng pagtitipon-tipon. Punta ka sa ibang kumpanya, punta ka sa ibang lugar, punta ka sa ibang kurso o sa mga trabaho. 'Di ba? Walang perpekto. Ngayon, pagdating sa church, wala ka talagang makikitang perfect na church. Kasi lahat doon ay imperfect. Lahat doon ay may sakit. Pero ang lahat ng pumupunta doon, gustong gumaling. Panghuli ko po, go to your trusted person who can pray and fast for you. Sa maniwala kayo't sa hindi mga kapatid, walang sino man ang mabubuhay para sa sarili lamang. Diba si Jesus, malapit na po siyang dakpin ng mga kawal. Humingi siya ng panalangin sa mga disipulo o sa mga apostol. Tayo pa kaya? We are not one-man army. Oo, minsan may pagkakataon na mag-isa tayo. May ganong pakikipagbaka, pero sa buhay pananampalataya, kailangan po natin ng trusted person, trusted man of God or woman of God na ipananalangin tayo at ipagpipray tayo. Isang malaking factor po na meron kang church at meron kang spiritual leader na talagang nagmamahal sa'yo at ipapanalangin ka. Alam ko po na unawaan nyo ako mga kapatid. Hindi mahirap intindihin po yung sinasabi ko at yung nasa Bible mismo. Ano tayo makakawala sa paulit-ulit na pagkakasala? Di ba kino-confess natin sa Panginoon? Ngayon, ang sabi ng James, let's read. Kaya nga, mga kapatid, ipagtapat nyo sa isa't isang ang mga kasalanan nyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin taong matuwid. Hindi mo ibubulgar at di mo ipagngangalandakan, kundi doon talaga sa trusted na alam mong ipapanalangin at pagpipray ka. Kailangan po natin yan. Ma-release po natin yan. Tingnan nyo po, napaka-blameless. Kasi nasabi mo, at wala ka nang itatago, wala nang ibabala sa iyo si Satan na, gumawa ka ng ganito kanina. Napakarami ko pong nakakausap about po sa secret sin. Kahit matatagal ng church, kahit adult na po, meron pa rin secret sin at paulit-ulit na bumabagsak sa kanilang mga kasalanan. Kailangan nating i-break po yan, yung bandage ng stronghold ng kaaway. Yun yung kailangan po natin. Kailangan natin ng Panginoon. Kailangan nating magtulungan. Amen. So yun lang po mga kapatid. I hope nakatulong po sa inyo. Pray yung ganito pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Let me pray for you. Bow your head. Let's feel the presence of the Lord. Panginoon, salamat po sa oras pong ito. Nadalangin ko po yung kapatid ko na nag-i-struggle po pagdating po, Panginoon, sa paulit-ulit na paggawa ng kasalanan. Lord, sa aming pagtanggap sa inyo at pagkilala bilang Diyos at tagapagligtas namin, kasama po ito, Panginoon, na mapagtatagumpayan at napagtagumpayan na namin ito, Panginoon, yung mga paggawa ng kasalanan. I pray and I declare na magiging patotoo sa kapatid ko po na ito yung pinalaya nyo na siya, Panginoon, at hindi na siya gapos ng kaaway pagdating sa paulit-ulit na paggawa ng kasalanan, sa habitual sin. Patuloy na manangan sa amin ng inyong banal na espiritu, ang inyong wisdom na laging nag-aakay sa amin, Panginoon, at nagtuturo, Panginoon, kung ano ang dapat gawin at dapat iwasan, Panginoon. Lapit nyo pa po, Panginoon, ang bawat isa sa inyong presensya, sa inyong pag-aaral ng salita, Panginoon. I pray, Lord, na hindi po matatapos dito, Panginoon, yung gagawin niyo sa buhay ng aking kapatid. We pray, Lord, na patuloy pong kasabikan namin ng inyong salita at magpalakasan po kami as your body, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen at Amen. Let me know in the comment section, mga kapatid, kung ano yung natutunan po natin, mga verse, ano po. I pray na patuloy kayong kinatagpo ng Panginoon sa ating pinag-aaralan.